evening po sa ating team Elite Vegas Monondo. Sa lahat po ng Elite, good evening. Ako po pala si Rolando Evangelista. Tawag po sa akin si Alan. Taga Batangas po ako. Isa pa akong dating seaman. So, nag-start po ako ng pagsakay sa barko 1997. So, tuloy-tuloy po, lahat po ng stress na daanan ko na hindi biro ang pagiging seaman. Ang sarap lang pakinggan. Yun lang po talaga yung dito ko sabi ko ako nung kay Mrs. Ang sarap ng feeling pala pagkasama pamilya. Yun po yung kasi sa barko po, kahit ikaw ay anong ranggo mo sa barko, sobrang stress. Lalo na po ngayon, di ba nauso po ang mga pirata. Ako po, naranasan namin, napirata po kami. Mismo on board po ako. Swerte na lang po, dalawa kami nakasama ko, niyaya akong tumulog sa ilalim ng tubo. Noong time po kasi nung wala pa akong position, kami po nagbabantay ng pirata kung may parating. Nakatulog kami dalawa, pag-iisip namin, may mga coast guard, hinahanap pala kami, akala nga tinapos ko sa dagat. Kami lang po ng kasama ko, hindi na nakuha ang gamit kasi hindi nila mabuksan ang kabitan. Kasi muna katulog kami. Lahat ng gising, nasarap ko ang nakuha ko. Yun po, talaga yung lahat, sabi ko nga po, pag nasipan ka, lahat ng business na iisip mo, pag nasa barko. Pero pagdating dito sa lupa, nawawala. Yun po. Hanggang sa pagsakay-sakay ko po, dito po, doon sa sobrang stress, doon po umatake ang aking arthritis. The age of 23 po may arthritis, hanggang sa tuloy-tuloy po pag-inom, hanggang sa dati may pinamic, acid, ordinary, may pinamic, hindi na kaya, kailangan na ng arcoxia. Bandang huli, hindi na po kaya ng arcoxia, kailangan na ng midrol. Pero bandang huli, hindi ko po namalaya na may side effect po para sa akin. Hanggang sa nabutas po yung bituka ko. Tapos po nitong February 2022, doon po nagkasakit po ako. Nakita po ako ng wife ko sa loob ng CR na wala ng malay, na puro dugo na po yung CR namin kasi lumalabas po sa na puro dugo. Yun. Hanggang sa dinala na ako sa ospital, ang sabi po putulin yung bituka ko ng 1 feet. Ang problema po, hindi na tumanggap ng dugo yung katawan ko. Hanggang sa inilabas na po ako ng ospital yun, yung po na tinanggihan po, sinabihan na po kami doktor, tinapat na wala na akong pag-asa. Awa naman ang Diyos ay buhay pa tumaba. Hanggang sa, umuwi na po ng Batangas, firma ng waiver, swerte naman po yung aking apply. Dumalaw sa amin, pinsan po ng wife ko, binigyan po kami ng isang bote. Pag inom ko po 5 days, nawala na po yung pagdugo. Kahit po ako nakadiaper po sa tumatagas, kahit nung nasa Batangas kami. Hanggang sa iyo po, pagdating ng 20 days, yung trip, nakapag-trip na po ako. Noon po, hindi ko po alam itong business. Sa sobrang tuwa ko, kasi po pumutok po sa bayan sa barangay namin at patay na po ako. So maraming bumabati kay Mrs. ng condolence, hanggang sa naroon hindi po buhay pa, naikwento ko po to kung bakit ako gumaling. Ito pong porkil. Ang dami pong bumibili sa amin. Talaga pong hindi na po ako nagtatanong, hindi na ako nagkukwento. Sila mismo yung bumibili. Pero noong una po, alam ko, gano'n lang. Ang circle, benta-benta lang. Hanggang sinama po ako dito, sabi po nga sa akin, umatin daw po ako dito. Hanggang sa ako'y nakinig. Sa pakikinig ko po, marami po akong natutunan. Una po, lagi po namabanggit na rinig ko kay Tito Mundo na yung platform. Ako po bilang seaman, ang alam ko po sa platform, yung sa barko, yung patunga. Kaya hindi ko po hanggang sa umatin, kasi po sa pag-attend ko, doon ko na nalaman na ang importante pala, basta gusto mo, mahal mo, ginagawa mo, kahit ano mangyari gagawin mo. Doon po talaga tumatak agad sa isip ko. Kasi, bakit ko ginagawa yung ganon? Kasi nagustuhan ko to. Kasi kung tutusin po, hindi ko naman kailangan to. Kasi may isa po pa-roaming business, yung wife ko. May customs brokerage po kami. So kahit pa paano po, kaya namin buhay na sarili namin na kahit pa yung anak namin nang wala ako rito. Pero bakit ko po ginawa? Kasi parang nagustuhan ko po yung culture. Unang-una po, hindi po ako marunong magsalita dito.
Kaya salamat po sa asawa natin, Team Pegasus Monondo, Tita Pigets. Ako, kahit hindi po sila yung upline ko, napaka-supportive po nila sa akin. Sila po ang daan kung bakit ako natutong magsalita dito. Ako po dati, pag kinakausap, sabi ko, pasayawin na lang ako, huwag niyo akong pagsalitaan. Sila po, sila po ang nakapagbigay ng lakas loob kung bakit ko ginawa ko. Pero ang maganda naman po sa nangyari sa akin, nang matuto po akong tumayo rito, mas lalo po akong bumilib dito sa company ito. Nung naturuan niya ako ng tamang attitude. Kasi dati po sa barko, wala po kaming attitude dito na kahit sino makausap. Kami po sa barko, may sarili kaming mundo. Ang ano po namin, pag mataas ang ranggo mo, sumalubong ka na lakad, titigil ka. Dapat kami ang diretso. Pero dito ko po nalaman na hindi pa. Napakasarap dito. Pantay-pantay po ang tingin sa tao. Yun po yung isa ko po talagang nagustuhan. Hanggang sa natuto po ako mag-share sa Batangas. Nag-create po ako ng leader. Yung dati po mga may sakit na may colon cancer, breast cancer, lung cancer. Mga nagalingan sila, ngayon po, nang una po, hindi ko rin anong na ganito. Attend po ako ng attend, hindi wala po akong pinalalampas. Kaya po ang pag-attend dito, napaka-importante. Lalo po yung NDO. Kasi lahat po ng pa-training dito mo, pinupuntahan ko. Hanggang sa natuto kong i-develop. Yung dati po may mga cancer na ayaw gawin ito, tinuruan ko sila. Gawin natin ito pare-pareho. Ngayon po, doon ko po na-hit yung unang 1 star. Isang punta, may nakaranas po ng 1 star, isang gabi. 1 star po agad ako. Kasi yung miningiti ko po sila, yung may mga sakit, na gumaling, in-explain ko sa kanila kung ano to si River. Kung paano yung business, nagbibilihan po agad sila. Yun, hanggang sa tinuruan ko po silang tinuruan, mag-share tayo na mag-share, huwag yung puro benta. Ang kailangan din natin, ituro din natin. Kasi po, hindi lahat ng tao na kinakausap mo ang gusto lang iparada. Lalo kung pagbata. Ang lagi sinasabi, hindi ko yan kailangan. Wala akong nararamdaman. Kaya kung may napakaganda po, ituro din po natin yung negosyo, platform, turuan po natin sila ng tamang asal. Yun po yung naging ano ko sa pagkatindi dito. At ang maganda po, kasama ko pa po ang pamilya ko. Kasi dumating po na sa akin ang nalaman ng company na okay na ako, tinawagan po ako ng company, pinasasakay po ako sa barko. Ang sabi ko po, ma'am, hindi ko na po kailangan sumakay ng barko. Ang pera ko pala ay nasa Pilipinas. Wala sa barko. Sabi ko bakit? Ano ba yan? Kinito ko ako itong Riway, nandito ang office sa MOA. Sabi niya, magkano ba kinikita mo yan? Ma'am, kung magkano po sahod ko, imagine niyo, nalalampasan ko. Kaya sabi niya, totoo? Sabi ko, opo. Kaya in-invite ko po yung mismong may-ari ng company. Yung po, nakasama pa po namin dito mong dati sa Okada, unang meet namin. Yung may-ari po ng agency. So, sinama, pinakilala ko po. Hanggang po ngayon, naging downline ko siya. Yung manager nila, naniwala sila na kumikita kahit nandito lang. Sabi ko nga po sa mga kapwa ko seaman, hindi habang buhay ay malakas tayo. Gawin natin to kasama pa ang pamilya. Kasi sabi ko nga noong una po, tsaka ito po, kung ano man po ating nararamdaman ngayon, huwag po tayong magalit sa Diyos. Hindi po talaga nawawala sa sinasabi ko lagi yan. Kasi nung ako po'y muntik ng mamatay, pag ako pinamulat, lagi ko pong sinasabi sa Diyos, galit ako. Ayaw ko ng dasal, ayaw ko makakita ng kahit yung santo. Ayaw po. Kasi nga, sobrang bait ko, lahat ginagawa ko tumulong sa mahirap yun, bakit nangyari? Yung pakulo po, may purpose sa Diyos. Kasi bakit po, nasabi ko may purpose? Kasi po, may anak po akong may Down syndrome. Yung bunso. Kung ako po'y seaman, sakay ako ng sakay, kahit ako kumikita ng malaki, pag ako'y mistap, gasino na ang pension ko. May posibilidad na mauubos po yung kinita ko. Papaano po pagka mabuti kung hindi naman po dinadala kong mauna ang aking anak sa amin. Papaano po pag nauna kami ng wife ko, kawawa siya. Siguro kaya po ginusto ng Diyos na magkasakit din ako, mapapunta pa ako dito sa Riway. Nagkameron po ako ng pangmatagalang solusyon sa problema namin. Kasi kung ano man mangyari, nandito po ako,
kumikita naman ako, hindi po mawawala ng pera yung aking may Down syndrome. Hindi na po kami natatakot mawala. Yun lang po lagi ang sinasabi ko sa mga huwag po natin isipin yung pasarili natin ngayon. Porket malakas ka, hindi ka na mag-share. Pag in-invite ka, ayaw. Okay. Pero bandang huli, maiisip nyo rin ang sinasabi ko sa inyo. Yung po lagi yung sinasabi ko, hanggang sa po, lumagunan, dumami yung leader ko. Yan po kayo, may bago po akong leader. Ito po leader ko dito po sa Manila. Isa din po siya sa katulungan. Ito, dati po yan, in-invite ko rito. Yung wife. Yun po. Nung in-invite ko po yung wife ko, itong wife niya dito, bandang huli, ayaw po ng wife, mister niya. Hindi po siya bilib dito. Pero nangyari naman po, hindi naman inaasahan, nagkasakit po ang mister niya. Nagka-problema sa puso. Nasabi ng doktor, 20% lang ang chance. Pero bakit po ngayon, kasama niya, sila naman po ang hinahanap ko. Tinuturuan ko sila na ganito ang dapat natin gawin, hindi puro pera lang ang ating mahalin. Ang ating gawin, mahalin din natin yung sinishare ng iba. Para kumalat itong ating advocacy. Yun po tsaka ginagawa, importante po ang pag-attend dito. Yun po, kung hindi po ako nag-attend dito, hindi po ako makaranas magsuot dito. Opo, dahil kaya ko naman po magsuot ng ganito, kasi sa amin po, ako po yung members ng Lions Club. Sa amin po, kada meeting, pag may magandahan, dapat nakaganito. Pag in-invite ako, pag sinabi ko, pag pinagsuot niya na ako, hindi ako sisipot. Kahit po, anak sa kasal, kailangan, di ba nakalagay doon minsan, naka-coat in tie. Ay di kayo na lang pumunta sa kasalan, hindi ako pupunta. Yun po magandang nagawa niya. Kasi na-develop po ako ng gusto, na wala po yung hiya ko, nagkamero po ako ng kumpiyansa sa sarili. Yun po. Yung alam po talaga sa akin, sabi ko nga po, dito, hindi po ito pagalingan ng pagsasalita, hindi pagalingan ng pag-English. Kasi kung magaling ka mag-English, lagi mong ating iisipin, lalo po yung mga bago, na ayaw mong gawin to kasi natatakot. Kasi ang gagaling mag-English nang napunta rito. Hindi po. Pagalingan, ito naman po ay kung basta mahal ang ginagawa mo, i-share mo sa iba, wag po kayong matatakot. Dahil kung ako po'y natakot, hindi po ako magaling mag-English, wala pa ako rito. Opo. At ang maganda nito, dati po, lagi kong sinasabi sa iba, nung ako po'y siman, kahit malaking sahod ko, pag nagbigay ako sa nanay ko, ang nanay ko po may allowance. Pag humingi ulit, kinulang, hiyang-hiya ako sa asawa ko. Kung paano ako hihingi, katakot-takot na pag-isip, para mapadalhan niya yung nanay ko. Pero alam ko naman po pagbigay. Pero ngayon, hindi po ako natatakot humingi araw-araw. Kasi alam ko nung kinabukasan may pagbigay ako. Yung po pinakamagandang ibinigay sa akin. Nito ni Riway. Yung po, ulit po, maraming po salamat.